Salamat po. Good morning, good afternoon, good evening to everyone, especially those on the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment. We are one. We are now on diary entry number 877. O Jesus, concealed in the host, my sweet master and faithful friend. How happy my soul is to have such a friend who always keeps me company. I do not feel lonely even though I am in isolation. Jesus host, we know each other. That is enough for me. O Jesus na nakakubli sa tinapay, ang aking matamis na guro at matapat na kaibigan. Anong ligaya ako na magkaroon ng isang kaibigan na lagi akong sinasamahan. Hindi ako nakakaramdam ng kalungkutan bagamat ako ay nasa nakahiwalay sa lahat. Jesus ang tinapay. Kilala natin ang isa't isa. Sapat na iyon sa akin. On this entry, pinararangalan ni Faustina ang kanyang pagkakaroon ng isang guro at isang kaibigan, both a master and a friend. Nasa kabila ng kanyang isolation, and siya may sakit, nasa ospital, malayo sa lahat. Wala rin bumibisita sa kanya, kundi ang kanyang doktor. Hindi siya nakakaramdam ng lungkot. Bagamat nung una, nalulungkot din siya kasi nagsiselos siya. Walang dumadalaw sa kanya samantalang sa ibang mga nandoon sa facility na yun, may mga dumadalaw. Madalang na may dumalaw sa kanya like in the past, entry. Parang 2 days ago, yung mga sisters dumalaw sa kanya. Pero she does not often receive or have visitors. At sa mga pagkakataong ito, nagkakaroon siya ng mas malalim na ugnayan kay Jesus. Napakahalaga na sa isang may sakit, magkaroon ng malalim na ugnayan. Kung nung walang sakit, relax lang, no? Pleasures or parang walang katapusan ng mundo, spending life easily, ganun ba? Kung ganun ang buhay natin nung wala tayong sakit, nung malalakas tayo, kailangan itong magbago kapag nandun na tayo sa punto na yung wala ka na wala ka ng lakas para gawin yung mga ordinaryong bagay na dating mong ginagawa. Umiidad ka na at hindi mo na nagagawa yung napakaraming bagay. Marami nga sa atin hindi na nakakalabas dahil naghihina na yung mga paa. Pero marami pa naman sa atin na talaga nakapag-pilgrimage pa. Pero wag nating paabutin doon sa punto na wala na tayong magagawa. Yung bang hintayin na lamang na dumating yung oras para sa atin. Isa, yung dependent ka na, yung may nagpapalit na ng diaper mo, yung hindi ka na makapaligo mag-isa. Huwag natin hintayin yun bago tayo magkaroon ng ayos na relasyon sa Panginoon. At this point in our life, mahaba-haba pa naman ang ating lalakbayin. Marami nga sa atin ay kaya pa lumabas, maglingkod, gumawa ng mga corporal works, mag-reach out, mag-propagate ng divine mercy. Gawin na natin yun. Para sa panahon na malapit na,
Hindi na tayo nalulungkot. Hindi na tayo naiinis. Mapapansin nyo yung mga may sakit, di ba? May initin ang ulo niyan. Kasi helpless sila eh, no? Wala silang magawa kundi umasa sa caregiver or wala talaga rin nag-aasikaso sa kanila. So, nag-self-pity. Mga anak, halimbawa, may mga trabaho. So, parang hindi lang may trabaho, may mga sariling pamilya. Ang mga magulang hindi na kayang asikasuhin. Mabuti kung merong pambayad sa caregiver, pero kung wala, nakakaawa yung ating mga magulang na hindi natin alam kung anong pinagdaraanan. Tapos nagkakaroon pa ng Alzheimer, dementia, no? Nakakahabag yung mga ganun. Pero sa ibang anak, parang naiinis na. Kasi syempre makulit. Kukulangan na tayo ng patience sa ating magulang. But always remember, dadating din tayo dun sa ganong punto. That we would be helpless, that we would also be hot-headed dahil hindi natin magawa yung gusto natin gawin. Na sa halip na maging mabait tayo sa ating caregiver or kung sino man ang nandyan, whether full-time, part-time, or having only a few hours or 1 hour a day of their time para tingnan tayo, asikasuhin tayo. Kung gaano man kahaba ang oras na inilalaan sa atin. Yun yung mga nakita natin at yun ang nakita ko sa iba na talagang ang patience kulang na kulang. Dahil, ano nga, no, yung parang feeling mo, sila na ngayon inaasikaso, pero ikaw pa yung masama, no? Ikaw pa yung namumura, no? Ganun. Lalo na kapag wala na sila sa sarili nila, magagalit, magwawala, parang nagtatantrum sa parang bata, tapos kung ano-ano yung sasabihin sa'yo. So tayo naman nagpapapatol kasi nga hindi natin naiintindihan mga bagay. So ngayon pa lang, intindi na natin ito sapagkat pag dumating tayo sa ganung punto, mararamdaman na natin yun. Yung lungkot ba? Kasi wala si Jesus sa buhay mo. Pero kapag si Jesus, ngayon pa lang pinaghahanda na natin, nasa piling natin araw-araw, at meron tayong ugnayan sa Kanya. Marami sa atin dahil may edad na talagang automatic gigising na yan, alas 2, alas 2:30, alas 3. Madami nga sa inyo nauna pa sa akin sa Zoom kasi gising na. Sa mga panahon na to, gano'n na yung stage ng iba sa atin. Hindi na napagkakatulog, nag-iiba na yung mood. Palalimin natin ang ating relasyon sa Panginoon. I-boost natin ang sarili natin, ang oras natin sa pakikinig sa mga salita niya, no? Kung marunong po mag-Facebook yung iba, huwag gumamit ng smartphone, gamitin yung technology para kung wala mang kasama sa bahay, makapakinig ng mga bagay para makapagbigay ng alin sa kanila. You can also teach them patiently paano gagawin. Kasi malaking tulong yun eh. Sa halip na pinapanood nila yung mga teleserye sa tanghali, makinig sila ng misa, online mass, or may mga marami na video sa YouTube sa halip na panoorin na yung mga ano ba, walang katuturan ang panoorin sa mga YouTube ay mga bagay na makapagpapaunlad sa kaluluwa. In that way, haalis yung bagot. Pero yun nga,
ang hirap na for those, yung mga tumanda na kahit hindi naman magkano katandaan, pero basta senior years, 50 above ka na, ang hirap na silang pakisamahan. But by the grace of God, sikapin natin na matuto silang mag-chaplet. At sa pamagitan ng chaplet, bubuhos yung liwanag sa kanila araw-araw hanggang mag-iba yung tingin nila sa buhay. Kasi marami sa mga yan, may mga takot na. Kaya ganun. Takot in the sense na kung mawawala sila, hindi nila alam eh. Meron silang parang nakaukit sa kanilang consciousness na may impyerno, ganyan. At takot sila, baka doon sila mapunta. And I believe many who are in those stage, no, may mga ganun pagtingin. Kasi nga hindi naman marami ang nabubuhay sa pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Kaya sumimba ng mga nakaraang panahon na malalakas pa, hindi naging malalim. Kaya andun yung fear, wow, at dito na, kaya ako mapupunta. May mga ganun talaga, hindi mo na ma-explain. May takot yan. Pag mong sasabihan tungkol sa kamatayan, di nila gusto. But let them appreciate death because it is a process which is so beautiful. Beautiful kasi babalik na tayo sa ating lumikha sa atin. At pag nagpunta tayo doon, napakagandang lugar, napakapayapa. Yung lahat ng problema natin sa mundo mawawala eh. Pero ang hirap siyempre ipaintindi yun kasi it is something that is still hidden from their consciousness. And to teach them how to do the process is really difficult. Pero we should try to teach them. Para pag tayo na nga, again, nandun sa ganong stage, nagiging iba na pagtingin natin. Nagiging iba yung ako ang pinapanalangin ko, Lord, hindi ako naging pabigat sa mga anak ko because we do not know. I myself do not know hanggang kailan ako at kung ano yung stage na ng mga anak natin, anak ko. Maaring may trabaho sila, may pamilya na sila. Wala ng panahon sa'yo. Maaring namang nandyan pa rin sila sa tabi natin. But kinakondisyon ko yung isip ko na maging maging hindi dependent, hindi nakaasa sa kanila. Maging sa pagdating ng panahon, ano man ang mangyari, it's just between the Lord and I. Hindi ako magkukos ng problema sa kanila. Hindi ko sila pahirapan. Hindi ko sila, kasi diba, magiging sensitive na tayo kasi pag tayo ay dependent na sa kanila. And that I pray na financially prepared ako. At si Lord naman na magpo-provide man sa akin. Kasi nga, all my life na halimbawa, itinedicate ko na sa kanya yung mga last few years ko. Pala na siya. Para yung mga anak ko, hindi ma-burden. Pero kung ano yung kalooban ng Diyos, kung kailangan pa nating pagdaanan yan, hindi natin masasabi. No, kahit kasi sinabi natin na nagawa na natin ang lahat sa anak natin, no? Tapos pagdating dun sa point na yun, wala sila. Hindi natin alam kasi kung ano talaga ang plano ng Diyos para sa atin, kung kailangan nating pagdaanan yun o hindi. But for sure, ang mas mahalaga ay masanay tayo na ang kapiling lang natin ay ang Panginoong Hesus. Yung masaya na tayo na kahit hindi tayo nadadalaw ng mga anak natin. Hindi ko pa nararamdaman yan ngayon, syempre.
Pero siguro marami sa inyo yung gano'n na wala na yung mga anak, may mga pamilya na o nasa abroad, naghahanap buhay, walang panahon sa atin. Sanayin natin ang sarili natin na tayo na lang at ang Panginoon. Para hindi tayo naghihimutok katulad ng mga napapanood sa TV. Napakahalaga talaga ng relasyon sa ating Panginoon. Kasi siya lang magbibigay sa atin ng kapanatagan ng kalooban. Siya lang ang magbibigay sa atin ng assurance that things will be fine. At sa last leg natin sa mundo, siya rin lang ang pwede nating asahan.